Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po tayo magkomentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong isang artista, mga kababayan, ay siya po ay nagdeklara ng suporta at sinusuportahan niya po ang ating Vice President Sara Duterte. At meron po siyang mga sinabi, lalong-lalo po dito po sa gobyerno ngayon na tinatawag na binagoongang Pilipinas. At presidente na ayon mismo sa kanyang ate ay gumagamit ng pulburon. Mga kababayan, ito po ang pahayag ng artista po. Ito po yata si Jan Estrada, mga kababayan. At karapatan po ni Jan Estrada na magsalita. Lalong-lalo po sa nangyayari sa ating bansa na puro korupsyon at pamumulitika. Dahil isa po siyang taxpayer. Malalaki po ang buwis. Malalaki po ang kinakaltas na tax sa mga artista. Hindi po ba? Kaya karapatan po nilang questionin ang mga politiko, lalong-lalo kung ito'y mga magnanakaw. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito pong si Jan Estrada sa suporta niya po kay BP Sara. Ngayon na lumantad ka ngayon dito, hindi ka ba natakot na makansila ng mga kapwa mo artista? Hindi siguro. Kasi ang pagmamahal sa bayan, wala yung tinitingnan kung ano estado mo, artista ka man, negosyante ka man. Sa mga ng bayan, gagawin mo lahat eh. Ikaw yung magiging model para, kung may mga fans ka, para maintindihan nila kung ano yung iniidolo nila sa'yo. Hindi ako manatiko. Pero alam ko kung ano yung tama. Yun lang naman yung nakikita natin ngayon eh. Marumal-dumal na eh, di ba? Anong ginawa nila sa Kaban ng Bayan, di ba? Sinimot nila. Yung mga nagpapalakpakan, mga pumipirma dyan. Kitang-kita nyo naman. So, walang masama kung magsalita ako ng pero di ako against kahit kanino. Basta sa tama lang ako. Diyan tayo magkikita-kita, diyan tayo magkakasalita. Alright? Love you guys. Ano yung mensahe niyo po sa mga kapwa niyo artista, mga kapwa sa showbiz na tahimik pa rin ngayon? Hindi naman tayo nananawagan doon, no? Pero sa mga artista, alam naman nila maglalabasan naman yan eh. Nasa puso naman nila eh. Magkikita-kita naman yan sa election eh. Imagine nyo na lang si Sara Duterte, mas meron pinakamalaking boto kaysa kay BBM. Nagbigay daan siya para sa tinatawag na unity. So ano nangyari sa unity? Di ba? Nangitim. Mamaya na tayo mag-picture. Video pala yan. Kung sakaling Okay, shoutout na lang po sa lahat ng mamamayang Pilipino, sa mga tumatakbay din sa larangan ng showbiz, maging kami man o anong parte, extra ka man, talents ka lang, basta maging totoo ka lang sa bayan mo, mahalin mo bayan mo, katulad ng pagmamahal mo sa nanay nyo, sa tatay nyo, especially tatay Digo. Yun lang po So, mga bukas papunta ka ba sa anniversary ng pag-kidnap kay Tate Digong sa support? Magkita-kita tayo, ayoko mga ako, pero sa totoo lang, hindi ako nagpapakita, nasa likod lang ako eh. Pero anyway, wala namang masama. So sabihin ko yung totoo, di ba? Basta sumusuporta ako sa tama. At nakikita naman natin yun. Hindi ako panatiko, politiko. Basta nakita ko yung puso, kung anong puso meron si Tatay Digong. Yun yung legacy yan na iniwan niya sa akin. At sa buong mamamayan, at alam nyo yan, huwag nyo dayain sa sarili nyo. Kita-kita tayo sa tama, huwag tayo magsagpo-tagpo. Yun ang aking panawagan. Ano mensahe natin? O mga kababayan, Narinig ko na lahat ng sinabi. Pero ayaw ko na yan po ang inatinan po, umatin po si Jan Estrada, dyan po sa Tatay Digong for Inday Sara to 2028 movement, mga kababayan. At dyan po na-interview ang isa pong artista na si Jan Estrada. At siya po ay tama po ang kanyang paninindigan. Siya po ay para sa tama. At nakikita niya po yung tama at mali. Yan po ang magaganda po. Yan po ang maganda sa isang Pilipino, mga kababayan. Ang nakikita mo yung tama, hindi po yung mali. Hindi po yung panatiko. Tingnan mo yung ginawa nilang trabaho. Tingnan mo yung nagawa nilang legacy. Katulad po nitong artista na si Jan Estrada. Nakita niya po kasi yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung kanyang ginawa, yung ginawang trabaho. Hindi po ba? At nag-iwan po ito ng marka sa mga Pilipino. Yung matitino Hindi yung mga gumagamit ng pulburon.
At hindi yung mga magnanakaw at hindi yung mga oligarkiya na talagang pahirap din umano sa ating bansa. At lalong-lalo yung mga bayarang mainstream media at mga bayarang trolls. Hindi po ba? Kailanman ay hindi po papabor yan sa mga Duterte. Real talk. At tama po lahat ng sinabi ni Jan Estrada. Di po ba? Si BP Sara ay nagbigay daan. Napaka-popular niya. Siya ang susunod na presidente kung siya'y tumakbo presidente nung panahon ng tatay niya. Napakahirap niyang talunin. Dahil unang-una, yung popularidad, yung tiwala ng taong bayan sa kanyang ama. Hindi po ba? Lahat po ay positive. Lahat po. Ang rating po, napakataas ng rating. Hindi po ba? Lahat po ng survey ay napakataas. Magmula po nung umupo hanggang matapos ang termino, ay hindi po nag-negative ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga po nagbigay daan siya. Kaya nga nagkaroon ng unity team. Di po ba? Dahil ayaw niyang tumakbo. Ang gusto niya ay mayor lang. Ngayon, napilit siya dahil doon sa sinasabing kaibigan niya na si Manang Aimee na nagsinungaling sa taong bayan, si Manang Aimee. Isa po ring nagsinungaling sa taong bayan at sa mga Duterte at kay BP Sara, si Manang Aimee. Dahil mismo siya, alam niya na hindi pala nagbabago at hindi lumulubay sa kanyang bisyo na pulburon ang kanyang kapatid. Pero binudol niya ang mga Duterte at ang taong bayan para lang makabalik sila sa kapangyarihan. Hindi po ba? Real talk. Dahil siya rin na nagsabi niyan, hindi tumitigil sa bisyo na pulburon. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya kahanga-hanga po ito. Dahil nga po, bilang isang Pilipino, katulad po ni Jan Estrada at katulad po natin, tayo po'y taxpayer, nagbabayad po tayo ng buwis, na kailangan po nating questionin, kailangan po nating magsalita dito sa mga politiko na sila po ang gumagastos ng buwis natin. Sila po ang humahawak ng buwis natin, itong mga politiko. Hindi po ba? At karapatan po natin questionin, lalong-lalo itong korupsyon. Malawak na korupsyon. Napakaraming issue ng korupsyon. Pero walang nalulutas. Dahil lahat sila ay sangkot sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi ni Jan Estrada, hindi siya politiko. Wala siyang kulay. Basta siya, magsasama-sama tayo para sa tama. Yan ang magaling. Hindi po ba? Kahanga-hanga yung mga ganyang paninindigan. Sasamahan ka sa tama. Hindi yung alam mo na malaki na ang korupsyon, may bisyo pa ng pulburon, kinakampihan mo pa. Kinukonsinti mo pa. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po darating naman ang panahon. Marami pa maglalabasan. Kaya nga sinasabi ni Jan Estrada, marami pa. Marami pa maglalabasan yan. Di po ba? Dahil matindi po ang ginawa sa atin eh. Grabing nakawan. Buwis natin na ninanakaw. At yung ating kabangyaman sa ating mga bangko, ginto, pati ang seguridad natin sa PhilHealth, nadadali. At napakarami pang iba. Hindi po ba? At grabe ang ginawa. Pati ang inuutang. Ibinaon tayo sa utang. Pero may nangyari ba? Puro kahirapan. At ngayon ay lugmok tayo sa kahirapan dahil may giyera pa. Ano po ang dulot ng giyera? Isang kahirapan. Hirap na tayo sa buhay, lalo pa tayong maghihirap sa panahon ngayon. Wala po kasing nagawang magandang, lalo sa kaginhawahan. Sila, mga kababayan. Mabuhay ka, Jan Estrada, at ikaw ay handa. Katulad po nung tanong, nagtatanong na kababayan natin, hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot dyan na mawalan ka ng mga hanap buhay sa showbiz kung ipolitika ka? Di po ba? Dahil alam naman po natin ang karamihan po na mayayaman at mga producer, karamihan po yata ay hawak ng mga oligarkiya, hindi kaya? Baka mapolitika ka dyan, pero okay naman daw. Tanggap naman niya kung siya'y pupolitikahin.
Dahil karapatan niya yun eh. Karapatan niya magsalita. Kaya okay lang sa kanya at kahanga-hanga po. At hindi at tanggap niya. At kaya niyang tanggapin kung ano man. Kung siya man ay ipopolitika sa showbiz. At siya po ay tatanggalan ng mga sinasabing mga komersyal. Kung meron man. O sinasabing mga pelikula. O mga TV show. Di po ba? Alam naman niya po. Dahil alam naman po natin itong tao na ito, may mga negosyo rin naman ito. Hindi lang naman ito aasa sa showbiz. Di po ba? Karamihan naman po sa mga artista, meron po mga negosyo. Hindi naman kasi ang pagiging artista pangmatagalan. Hindi po ba? Kaya kailangan mo rin magnegosyo. Hindi po ba? Kasi kung hindi ka magninegosyo at puro artista, pagka ikaw ay nalaos na, baka ikaw bumalik ka rin sa dati. Hindi po ba? Kaya kailangan mo rin magnegosyo. Maraming salamat po. At tayo po ay nagpapasalamat kay Jan Estrada dahil nakita niya po ang kabutihan na ginawa ni dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte. Mabuhay ka Jan. At thank you po rin mga kababayan sa mga nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like and share, thank you rin po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Chidorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat po kayo lalo po sa inyo pong mapagawa. At syempre yung dasal po natin sa ating pong buong sambahanan at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo at ang ating pong mga soldiers o mga ex-marine ay sana po'y maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan at God bless po sa inyo lahat. At ingat po tayo at tiis po. Bye-bye!